Ha! Mikoy niloko at na-scam. Grabe naman yan. Magandang araw sa inyong lahat mga kalingap. Sanay hindi niyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuuhan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta. At paki-subscribe po kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab. Salamat po, Mikoy na scam. Paano ba na scam si Mikoy mga kalingap? Yan ang sama-sama nating alamin mamaya na. Pag-usapan muna natin ang tungkol kay Krista ngayon mga kalingap dahil hindi na safety sila ngayon ang dahil sa kanilang kasikatan. May mga patunay na nga na hindi na talaga safety sila at kung ano man ito ay yan ang ating pag-usapan ngayon. Ang pagkawala ng kaligtasan ni Mikoy at Krista. Sa isang mundong puno ng pagsubok at sakripisyo, ang kwento ni Mikoy at Krista ay isang patunay ng tunay na pagmamahal at ang mga sakripisyong kaakibat nito. Ang kanilang relasyon ay nagsimula sa isang simpleng buhay, ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kaligayahan, kundi pati na rin sa pagharap sa mga hamon na dulot ng mga desisyon at pagkilos ng bawat isa. Si Krista, isang dalagang may simpleng pangarap, ay nahulog sa isang sitwasyon kung saan ang kanyang pagkatao ay naging instrumento ng iba. Ang kanyang kabutihan at malasakit ay nauurong sa mga kamay ng mga taong may pansariling interes. Ang kanyang desisyon na magsakripisyo para kay Mikoy ay nagdulot ng mga hindi inaasahang kaganapan na nagbukas ng mga mata nila sa mga aspeto ng buhay na hindi nila nakikita noon. Si Mikoy, sa kabila ng kanyang pagmamahal kay Krista, ay nahirapan sa pagtanggap ng mga pagbabagong dulot ng kanilang sitwasyon. Ang kanyang mga pangarap at ambisyon ay nauurong sa mga desisyon na hindi lamang para sa kanilang dalawa, kundi pati na rin sa kanilang pamilya at komunidad. Ang kanilang kwento ay nagpapakita ng kahalagahan ng komunikasyon, pag-unawa, at ang pagiging handa na magsakripisyo para sa isa't isa. Si Mikoy at Krista ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi laging madali. Ito ay nangangailangan ng tapang, pag-unawa, at ang kakayahang magsakripisyo para sa kapakanan ng isa't isa. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing gabay sa mga magkasintahan na harapin ang mga pagsubok ng magkasama, at matutong magpatawad at magtulungan sa kabila ng lahat ng hamon. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, natutunan nilang ang tunay na kaligtasan ay hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal at espiritual na koneksyon na kanilang binubuo. Ang kanilang pagmamahal ay isang patunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang tunay na kaligtasan ay matatagpuan sa pagmamahal at pag-unawa sa isa't isa. Ngunit kahit ganun pa man ay may mga bagay talaga na hindi natin kontrol mga kalingap dahil sa kahit si Mikoy ay ang akala nito mga kalingap na seryoso talaga si Krista sa kanyang mga chat noong nakaraan, at sa kabilang dako naman mga kalingap. Mikoy paano nga ba na scam? Sino ba ang nasa likod nito? Yan ang ating makikita sa video. Muna na ako sa friend request ko. Hindi ko naman kasi makita yung friend request mo. And hindi naman kita ma-accept. Kasi alam mo naman na may hinang signal dito, di ba? At kahit naman na-accept kita, hindi naman ako makakapag kasi may hinang signal dito. Pero bakit ano? Pag nag-live ako sa YouTube, nagko-comment ka. Ha? Hindi. Hindi ikaw yun? Hindi, basta... Anong live? Pag nag-live ako, hinaharana pa nga kita, nakikipag-ano, baradagulan ka pa sa Uy? akin. Hindi ko alam. Basta huwag mo akong ganyanin. Ang daming effort ko kapag nag-live ako. Hindi nga. Hindi ko alam. Hindi ko yun alam. Hindi nga. Hindi. Akala ko ikaw yun, binibiro pa nga kita eh. Hindi nga. Hindi nga talaga. Ikaw ba talaga yan? Ako to. Ako pa rin to. Nagkasakit lang. Pero hindi talaga. Nino-joke time mo ako eh. Hindi. Nasa kondisyon ko bang mag-joke ngayon? Yung mga sagot sa akin sa live, ikaw na ikaw yun eh. Hindi. Talaga. Wag Eh, may signal dito pa paano? Oo, wala nga akong signal oh. Oo. Diba? So, paano ako makakanood ng live? Eh, akala ko makakit ka sa tuktok ng nyo. Anong tuktok na yung pinagsasabi mo? Kaya kong umakyat. Hindi ko kayang. Saan? Laking bundok eh. Oo, pero hindi ako marunong umakyat sa tuktok ng live. Sino yun? Hindi ko alam. Alam mo, sa'yo ko pa naman. Bakit? Ano ba yung sinasabi mo? Kasi ang lambing-lambing mo dun.
Ang bait-bait na nung yung Chris na nagko-comment dun, ang bait-bait na sa akin. Pati yung mga viewers, ang saya-saya kapag nagko-comment yung Chris na nagko-comment sa live ko. Akala nila ikaw yun. Hindi ako yun. Umamin ka, hindi nga, ikaw nga. Umamin ka na talaga. Mabait ba ako? Alam ko mabait ka. Mabait ako. Basta. Alam ko mabait ka. Hindi ako Tumingin ka yun. nga sa akin. Hindi ako yun. Mahina ang signal. Alam mo ba, Mm. kapag nagko-comment yung Krista Jane sa live ko, kinikilig ako. Nagawa ko pang haranahin. Tapos sasabihin mo hindi ikaw yun. Hindi ako yun eh. Sino yun? Hindi ko alam. Ibali na nga. Krista, para sa'yo. Sorry kung na-late na naman ako kasi namili pa tayo ng flowers tapos mga prutas para sobra kasi nag-aalala ako eh. Thank you ah. Nag-effort ka pa. Ano naman kailangan bumili ng ganito eh. Pero thank you. Nag-aalala ako sa'yo eh. Nung nag-comment yung Krista Jane na sabi may sakit siya, nag-worry talaga ako. Baka alam niya. Basta yun. Thank you kasi nag-effort ka. Bumili ka pa nito. Ikaw yun eh. Hindi basta. Tsaka yung sinasabi mo kanina na palagi kang late. Bakit nga ba lagi kang late? Kaya na naman, tumataas na naman kilay mo. Baba mo nga. Nakikailangan. Ang buong akala ni Mikoy mga kalingap na si Christy talaga ang nag-comment sa kanya noong nakaraang live nito sa kanyang channel. Anong masasabi niyo po tungkol dito mga kalingap? Please comment and God bless you all.